Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So sa latest interview nga po ng 4 Division World Champion Japanese Monster Naoya Inoue, ay sinabi na nito na pinag-aaralan niya na daw ng husto ngayon ang mga galaw at estilo ng ating pambato na si Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Bagamat po kasi heavy underdog, sasabak si Tapales sa kanilang nilulutong undisputed title fight na gaganapin bago magtapos ang taon na ito, ay hindi po talaga minamaliit ni Inoue ang ating kababayan. Sa katunayan nga ay sobrang taas ng respeto ni Inoue kay Tapales, dahil inamin ni Inoue na kinuha niya pa ang Japanese fighter na tinalo ni Tapales via second round knockout na si Hiroaki Tachigawara upang tulungan siya nito at samahan sa panunood ng mga videotapes ng mga laban ni Tapales. Paliwanag ni Inoue na base umano sa mga napanood niyang laban ni Tapales, ay napansin niya daw na napaka-flexible daw ng ating pambato at kayang-kaya daw nitong gamitin ang kanyang upper body sa tamang paraan. Bukod dyan ay may napakagandang depensa daw si Tapales at may kakayahang magpatulog ng kalaban sa pamamagitan ng isang suntok lamang. Kaya naman dahil dyan ay direkta na ding sinabi ni Inoue na posible daw na mas magaling at mas malakas daw talaga si Tapales kaysa sa kanyang huling nakatapat na si Stephen Fulton. Dagdag pa ni Inoue na kapag naging matagumpay daw siya kay Tapales, ay hindi pa daw doon magtatapos ang kanyang pangangampanya sa 122-pound Super Bantamweight Division. Ito ay dahil gusto niya daw talagang linisin ang division na ito. Kaya naman isusunod niya daw talaga kay Tapales ang mga bigating pangalan ng division na sila former 3 Division World Champion Janriel Casimero, former WBC Super Bantamweight World Champion Luis Neri, at former Unified Super Bantamweight World Champion Muradjon Akhmadaliev. Ibig sabihin po nito ay malaki na talaga ang tsansa na magtuo si Casimero at Inoue dahil nanggagaling na mismo ito sa bibig ng Japanese Monster. Ang tanging kailangan na lang gawin ni Casimero ay wag na wag dapat siyang matatalo at bagkus dapat tuloy-tuloy lang ang kanyang mga impresibong panalo sa mga paparating niyang laban habang nag-aantay siya kay Inoue. Ganun pa man nga po ay sinabi naman ni Inoue na sa katunayan umano ay wala man lang daw siyang naramdaman na kahit konting pressure sa naging laban niya kay Stephen Fulton. Dito niya umano napagtanto na hindi pa ang Super Bantamweight Division ang kanyang sagad na lalabanan. Dahil din umano sa naging laban niya kay Fulton kaya mas lalong tumaas ang kanyang kumpiyansa na umakyat sa 126-pound featherweight division. Banat ni Inoue na tatapusin niya lang daw talaga si Tapales, Casimero, Luis Neri at Akhmadaliev. At pagkatapos daw nito ay agad-agad na siyang aakyat ng featherweight division upang sakupin naman ang lahat ng mga titulo niya doon. Habang si Tapales naman ay bagamat hindi pa tuluyang naikakasa ang kanilang sagupaan ni Inoue, ay hindi na po ito nag-aksaya pa ng panahon dahil agad na itong tumungo ng Amerika upang umpisahan ang kanyang training camp sa Wildcard Jimmy Freddy Road sa Los Angeles, California. Sinabi na din ng kampo ni Tapales nitong nakalipas na buwan lamang na kumpiyansa daw silang makakascore sila ng malaking upset win kontra sa binansagang halimaw ng Japan. Lalo pat may mga nakita daw silang kahinaan sa laro ni Inoue nang panuorin nila ito ng mismong live sa laban kay Fulton. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.